Okay, good day. So, mag-start tayo ng programming ng CNC. Ng CNC program based sa mga PowerPoint presentations natin sa lecture. Yun yung i-input natin. So, una kong gagamiting software is si Swansoft CNC Simulator. So, I hope nakapag-install na kayo. Nakapag-install ng mga kanya-kanyang software. Then, this time, gagamitin natin yung software with proper actions. So, open muna natin yung Swansoft CNC Simulator. Then, isa-select natin yung Fanuc OIT. Usually, meron naman tayong kapares na simulator sa machine shop eh. Itong GSK 9280C kaso di ko siya ma-figure out gawa ng naka-Chinese, naka-question mark yung language. So, kailangan pang baguhin yung system language nung PC para gawa mo siyang English kaso ganun pa rin may mga missing characters kaya nag-focus na lang tayo sa PANOK o IT kasi yan yung pinaka user friendly interface. So okay, i-run natin. Then actually, pagka nag-i-start tayo ng CNC simulator, lagi yan naka-emergency stop. Bakit? Safety yan ng machine. Then, pagka nagbubuhay tayo ng mga kanya-kanyang makina, bago natin patayin yon, kailangan tinitrigger natin ang emergency stop. Bakit uli? Pagka hindi naka-trigger yan, then pag binuhay mo, may mga instances na bigla yan gagalaw. Pag gumalaw yan, pwedeng ma-damage yung iba't ibang machine parts, pwedeng magkaroon ng sudden movement. So, yun yung iniiwasan natin sa makina. Kaya kailangan, kung papatayin at bubuhayin, dapat ang machine ay naka-held sa emergency stop. So, simulator, ganun din kung ano yung mismong actual na configuration ng machine. So, unang gagawin natin, i-release natin yung emergency stop. Then, once na ma-release natin yung emergency stop, i-enable natin yung edit mode. Ito, kumbaga edit mode, hindi kaya yung mismong operator or engineer mode para makapag-encode tayo ng program. Then I hope itong mga buttons na to is naging familiarized na kayo since ito yung nasa discussion natin nung uh, past discussion natin sa mga familiarities ng mga keys, programs, then kung paano gamitin itong mga position, program, offset setting. I hope bago kayo mag-program, alam muna yung mga proper icons na ginagamit. So, di ko na siya i-explain dito. Ang focus ko dito is paano mag-program. Then, since naka-release na yung naka-release na yung emergency stop natin, and then naka-enable na rin yung key natin for operation mode. So, i-origin na natin. Nakita niyo yung mga nag-blink na yan, ibig sabihin, nangihingi yung machine natin yung absolute para mag-origin position. So, isa-isa natin pinutin. Pinutin mo natin yung X. Gagalaw yung movement ng X. Actually, para makita nyo. Ito, kaya ko siya na-move ng ganyan kasi hinuhold ko yung scroll. Yung scroll ng mouse. Then, pinapan move ko na lang. So, pagka pan move, ito. Pero hindi mo siya may scroll. Pero pagka ginamit mo yung scroll, then pinrest mo, magpapan move mo yan. Para makita nyo. Then, iselect ko yung Z para mag-origin. So, yung Z, palayo. So, ibig sabihin, nandito ang 0 position niya. So, kita nyo, gumagalaw yan. Then, nag-load yung simulator natin. Yan yung mismong 0 origin. Ibig sabihin, yan yung pinaka home position ng mismong mga tool natin. Yan yung kumbaga pag kinode natin, nandyan ang G28. Automatic na yan sa simulator natin. Then, mapapansin nyo, 4 lang yung turret late natin dito, pero pagka default, pagka ini-install natin yan, naka-cylindrical yan, turret late yan. So, paano natin babaguhin yan? Paano natin papapunta sa ganitong set ng turret late? Punta kayo ng machine operation, CNC parameter.
So pagka kinlik nyo yung default, makikita nyo 8 position turret talaga yung nakalagay. So ayun yung nasa installation ninyo. Yan, ayun yung nasa pinaka-installation nyo pagka default. Then ang gagamitin natin, di naman natin i-access lahat ng turret late na yan. So ang gagamitin lang natin is yung kung ano yung kamukha nung nasa machine shop natin. 4 position turret late lang tayo. Yan. So i-proceed natin yung origin since nagbago yung movement. Then Z, proceed ulit sa operation ng movement. Home position. Then yung 4 para sa spindle origin position. Ayan, ibig sabihin gumalaw. Yung pula na yan, in parallel yan sa linya ng mga tool. Then una, sa actual, ang unang ina-identify natin is yung tool, syempre, yung tool. Saan tayo kukuha ng tool? Dito sa workpiece. So, dito tayo, yung workpiece pala para makapag-set ka nung dimension nung bar material mo. Sa machine operation, dito tayo gumagamit ng tool. Dito tayo, iselect natin yung tool management. Basta ma-select natin yung tool management, may mga listahan tayo ng tool. Ang gagamitin lang natin is yung external. Then, 'di ba? Sabi ko nga sa nomenclature may mga iba't ibang size 'yan. So, para makita natin yung iba't ibang size sa deserve natin na dimension sa cut, double click natin 'yan. Then, may mga series ng tools 'yan. Left hand turning, neutral, grooving, internal turning, drilling. Ito yung pang threading. So lahat ng na-discuss nating tooling doon is nandito. Then yung type din ng insert. So andito yung mga type ng insert, pwede din natin baguhin. Makikita nyo dito. Yan, nagbabago yung shape niya. Yan, pwede natin baguhin. So nakadepend sa atin. So pagka kayo nag-set ng program, di ko na kayo papakialaman kung ano yung sineset nyong tool material. So para dito sa gagawin kong simulation natin, so gagamitin ko somehow, palaki natin 20 mm. Then yung angle, so 95 degree para mas precise. Okay natin. Then okay na yung settings natin. Paano natin i-add sa tool magazine natin dito sa mismong turret tool natin? Pindutin natin itong add to tool turret. Then tool station 1. Kung ano yung nakaselect doon, i-add nyo yun, tool station 1. Then mapapansin nyo yung tool natin nakakabit na doon. Ayan, naka-insert na siya dyan. So naka-insert na yung tool natin dyan. So pwede pa natin baguhin yan kahit nakakabit. Pero usually ang actual sa pagbabago niyan, kailangan tatanggalin mo yan sa mismong tool turret. Then paano siya naiipit in actual? Nakita niyo yung mga bolt doon sa ginagawa ko, yung mga malalaki na yon, iniipit siya. So kumbaga naka-compress yan. Andito yung body nung mismong tool. Ito yung insert, iniipit yung mismong pinaka-body para ma-harness ng mabuti. Okay. Naset na natin yung tool. Proceed tayo sa pinaka first workpiece, yung my chamfer ang gagamitin natin. So dito, select tayo ng workpiece, stock size. Sa stock size, may mga dimension dito. Pwede kayong mag-set, pwede kayong mag-add. Dito. So pwede kayong mag-add. So based dun sa drawing natin, nung unang drawing natin, titignan ko lang kung ano yung pinaka-drawing talaga natin. Nalimutan ko yung size. So double check ko lang 70 102.
Sabihin natin 70, 102. Pwede tayong mag-select, mag-add. Add. Meron tayong length na total ng 102. So maglagay tayo 103 para sa allowance ng material. Sige, 102 na para isarado natin para mas mabilis. 102. Then yung diameter. Yung diameter 70. Inner diameter wala naman. Sa material, dito lang tayo sa extra fine carbon steel, high carbon. Select. So yung inedit natin napupunta sa pinakababa. Pag sinelect natin yan, once ay okay natin, kakagat yun yung chuck natin. So automatic na yung chuck natin. Then mas na-set natin yan, mas na-set na natin yung pinaka tool natin, ay pinaka workpiece natin, pwede naman natin baguhin yung view nyan. So paano natin pwede mabago yung view? Pwede natin iselect yung 2D view. So ayan, so ito yung 2D view. 2D view yan. Ibig sabihin meron tayong tamang workpiece material na nandito. Workpiece material na nandito. So ito yung pwede nating pagpraktisan. Then mapapansin nyo 74, pwede nating i-adjust yan. Palabasin natin yung mismong material. Paano? May icon dito. So pwede yan i-clamp position out, clamp position in. So i-clamp position out natin. So clamp position out. So sobra pala. So kailangan sobrahan natin yung workpiece natin. So ulitin ko yung size. 102. Sabihin natin gawin na natin tong edit. 110. So maglagay na rin tayo ng allowance dito. Natin gagawin nating 80. 75 lang. 75 mm. Okay. Then select natin yung last edit na part natin. Then okay. So yan. Then 108 na yan. I-adjust natin sa desired na length. Pabalik. So ito yung pabalik. So 102 ang settings natin. Then paano natin uli na-set natin yung workpiece? Ang kailangan na lang mag-program tayo. So paano tayo magpo-program? So kailangan once pinindot natin yung program, kailangan naka manual data edit tayo. So, sa manual data edit o MDI ang tinatawag. So pag pinindot natin yan, MDI na yan, natin pinutin yung program, makakapapansin nyo magbabago yung display. So pagka pinindot ko to, reference, pag pinindot ko to, pwedeng edit. So pag edit, pwede kong i-edit yung program. Yan, napapansin nyo, pwede kong ma-edit yan, yung mga naka-encode sa akin. Actually, pwede mong i-operate yung arrow key ng clicking lang to, pwede rin sa keyboard para mas mabilis. Ito, sa keyboard ko to ginagawa, kaya mabilis ang count. Then, paano tayo gagawa ng bagong directory? Sa bagong directory, click natin to, directory. Then, may mga available list ako ng program dyan. Available list ng program. Gusto kong gumawa ng bagong program. So, mag-input ako. Sabihin natin 7777. Then, input. Mali pala. 7777. Insert. So ibig sabihin, andito na ako sa program ko na 07777. Then, paano i-encode ko lang yung mga ginawa kong program. Yung 077 na yan yung 01234. So program name. Program name yan. Then, pwede ako mag-type dito, unang series ng program ko, pwede rin sa keyboard, N1. Then, EOB. Yung EOB, yan yung mag-close ng block ng program mo. Block ng program mo. Pagka-click mo ng block ng program mo, so mag-proceed na yan sa another block uli. Then, insert. So, dito, medyo na punta tayo sa taas. So, kailangan ibababa natin yung
ibababa natin yung icon natin. So, dapat dito tayo mag-encode. So, delete natin. Delete natin si N1. Delete natin yan. Then, dito tayo mag-encode. So, N1. N1. Block. Insert. So, delete natin yan. Dito tayo mag-input. N1. N1. Tapos, N of block. Then, insert. So, yan. Pwede natin ma-encode yung program. So, pwede natin i-delete yung nauna dito. Delete na lang natin yan. Yung delete, pwede itong delete dito. O pwede rin yung delete key na nasa keyboard natin. Para mapindot natin yung delete key. Pwede rin delete dito. Pwede yung delete key sa keyboard. Then, by proceeding, so proceeding tayo sa another list ng program, call natin yung tool. Pwede tayong mag-type dito, T101, 01, then end of program, insert. So yan, so magsisimula na yung coding ng program natin. Dito, hindi na natin kailangan i-recall si G28. G28 U0.0 at W0.0 kasi meron tayong prepared na rapid position. So ito, ayan, meron tayong rapid position. Later on, pag natapos ko yung program, saka ako ipapakita yung rapid positioning. Okay. So encode tayo ng program. Then, kung T101, di natin encode yung G28, encode natin yung G50. So dito, G50 S200 ay S2000 para sa maximum spindle speed. Then yung end of block, yung end of block na icon na ganito, pwede mo ring i-gawin sa keyboard. Ayan. Then yung insert, pwede mo rin pindutin enter. Papasok 'yan. So dito medyo na ano lang natin, so encode na lang natin uli. Medyo mahirap kasi mag-delete dito sa simulator. So encode na lang natin 000, close. Yan. So i-delete na lang natin yung nauna. Delete na lang natin to. Delete. Then sa taas, delete. Delete. Then delete. So dito tayo mag-encode. G96. So dito N050. So dito tayo sa N050 mag-code. So ito, nagbabago lang naman yan. Kung pwede mo naman sundin yan, pwede mong gawin, pwede mong i-disregard. Yan naman yung linya ng code na pinag-encodean mo. Wala namang factor yan kung nagbabago yung number. So ito lang yung mismong linya ng program. Pwede mong i-edit, pwede mong hindi baguhin. Wala namang pakialam yan pagka nagko-code ka. So G50, then lagay natin G96. So G96 S200 M03, then close yung block. Tapos ng G96, G90 naman yung rule line na G90, G21, G95, G40, then close yung line ng block ng program. Then once na ma-select natin yan, yung G90, then proceed tayo sa rapid positioning. G00, X0.0, Z2.0, then close. Ayan, nakapag-encode tayo ng mga program. Then on natin yung coolant, then close, M08. Then unang line ng code ng program, G42. Yan, tool radius compensation on right on contour, G42. So ang maganda dito pag nag-encode kayo sa mismong FANUC,
nilalagay niya kung ano yung ibig sabihin ng mga code nyo, kaya para di kayo ma-mislead. So G42, G01, G42, G01, X 0.0, Z 0.0, so F 0.3, ayan yung rev per mm per revolution. Then close yung program. Then proceed uli, G01, X16, X16.0, close, G01 uli, G01, X20.0, Z negative 2.0. So ito na yung mga coordinates, iniisa-isa ko ng encode para matapos. Then G01 again, G01, G01, X30.0, X30.0, 20, negative 2. So negative, ano pala, Z pala dapat muna. Kasi pabawas. So delete. So mag-code ulit tayo. N110, N11, N120, N120. Then i-delete natin to. So i-delete natin yung N120 sa taas. Delete din natin yung hindi natin delete kasi yan ay close ng code ng program. So N120. So sulit ulit tayo sa N120. Kung 20 base lang to sa presentation ko kanina, 20.0 ang sunod. G01, G01, since ano yan, linear interpolation, lagi tayo naka G01 in contact and sa tool. G01, Z negative 22.0, then close again. G01, then G01 again, X30.0, X30.0, then close yung line ng program. Then G01, Z negative 52.0, close the line of program. Then G01 again, G01, sa G01, X50, so X50.0, Z negative 72.0, so 0.0. Then close uli yung program, EOB. Then G01, Z negative 102.0, close uli yung line ng program. Then end ng program na tayo. So G40, G00, X70.0, Z2.0. Then close yung program. Then off yung spindle, off yung coolant, then end ng program. Yan. So meron tayong list ng program. So ayan na lahat. Ayan na lahat ng code natin. So try natin i-run. Bago natin i-run, so insert natin, insert input, then kaya tayo mag-auto run. So yan, so nabuo yung mismong profile nung pinaka-drawing natin, nabuo yung profile. Ayan, nabuo natin yung profile. So nabuo na yung mismong code natin, yung pinaka-code. Then try natin i-set yung tool sa kanyang rapid position. So select tayo dito, workpiece setup, rapid position, click natin to kasi dyan tayo lagi nagsisimula sa gitna, then okay. Ayan yung mismong rapid position nya. Mapapansin nyo, wala siya sa pinaka origin,
So, kailangan nang gawin natin, maglagay tayo ng offset sa simulator. So, sa offset simulator, pinutin natin yung offset setting. Offset setting, then click yung offset, doon tayo sa geometry. Yung geometry na yan, kailangan natin ma-set sa 0. From absolute, dyan tayo pupunta para dun sa rapid positioning natin. So, para ma-input natin yan, dito, in G01, para sa tool number 1 natin, ilagay natin x0, then measure. Another uli, G0, then dito, kung x, kailangan natin sa z. So, click natin yung arrow dito, then lagay tayo Z0. Iset natin ng 0. Z0, measure. Ayan, mapapansin nyo, andyan na yung profile natin. Gagawin na lang mismo ng ng mismong CNC simulator natin. So, okay na yan. After lahat na ma-accomplish natin yan, then try natin muna i-run. So, punta tayo ng program. Naka 077 na program tayo. Select natin tong pang auto, then select natin itong dalawa para sa series ng block operation, then kada select natin, ito yung start. So usually, papansin nyo, naiwan yung tool natin dito, kailangan natin ibalik uli, palayo. So, pinutin natin yung Z, laging uunahin yung Z, so palayo yan. So lumalayo yung tool natin, yan. So di ko lang ma-zoom out kasi under operation siya nung Z. Marami na kasing laman yung PC ko kaya medyo naglalag. Meron kasi mga simulations din dito. So hindi lang ito yung software natin. So pan movement. Makita nyo yung tool natin. Ayan yung origin position. Then select natin yung X. So kung saan nag-origin yan. So, pagka nag-origin, kailangan pinutin yung reference, reference, then movement neto. So, medyo naglalag lang. Then, ayan, nakaproceed na tayo. Then, select natin yung pang-ready ng start ng program. Then, enable natin yung dalawa na to para sa block series, para sa single line operation. Then, click natin to one by one. Itong icon na to para mapatakbo natin yung program natin. Then select program, and mapapansin nyo nagbabago to kasi kinoconduct na nung simulator natin yung program natin. Then T101 G50, ayan, umiikot na yung spindle natin kasi na-accomplish na yung G50. Then G96 para sa spindle operation at 200. Then rule line. So yan, mapapansin nyo, ayan na yung material natin. Then, on ng coolant, in contact. Then, bawas, 16. Then, bawas uli ng material, G01. Then, proceed uli, 020. Then, pababa, X30. Papunta uli doon. Then, papunta ng X50. Then pabukas uli, then pabalik. Yun, ganun lang kadali. Then tapusin natin yung program. So ayan na yung material natin, 'di ba? Napakadali mag-code. Basta alam mo lang yung tool na gagamitin mo. So tingnan natin sa two-dimensional, balik natin sa 3D. Ayan. So pag dito, pwede natin yung tignan. So ganyan yung actual na itsura niya. So ayan, napakaangas. So nagawa natin yung sa PowerPoint natin ng effortless. Ayan na yung pinaka-drawing natin. Ba? Napakadali lang. So, ito yung unang set ng program natin. Yan. So, kung gusto mo namang ulitin, kung gusto mong ulitin yung putol na yan, i-origin mo uli yung simulator mo. Origin mo uli. So, para makita yung origin.
So, palayuin natin. Say uli. Reference mode. So, sorry, click natin yung reference mode. Then, origin. Yan. Origin uli natin. So, napakadali. Nakapag-code na kagad tayo. So, hintayin ko lang mag-load. Then, X position naman. So, medyo naglalag lang. X position. Yan. Then, kung gusto mong ulitin naman yan, punta ka lang ng workpiece, stack size, select mo yung last na ginamit natin, then, okay. Ayan. Then, since na-select natin yan, rapid positioning ka lang uli. Click mo yung rapid positioning. So, yan. Yan yung pinaka tawag no mismong tool natin. Then, contact mo uli yung Z. Pabalikin mo uli sa origin. Medyo matagal lang yung ano natin. Pwede naman siyang i-edit dito. Itong sa knob na dito, ito yung frequency, yung jog, ito yung MPG wheel. So, dito lang natin siya ina-adjust. So, hintayin natin, medyo naglo-load lang yung simulator natin. Then, X position. Yan. Then, kung gusto mo namang i-operate siya ng hindi naka 2D, hindi naka 2D, kailangan mo lang, pinaka-default niya, kailangan mong isara yung mismong makina. Siyempre, di mo mag-run niya ng nakabukas yung makina kasi naka 3-dimensional mode ka na. So, pwede naman pasukin yan, pwede naman makita yung mismong operation. So, palitin natin para mas makita niyo yung view mismo. Then, proceed tayo sa run. Then, tanggalin natin tong block na to para makita natin kung paano siya mag-run ng mabilis. So, yun. Nagawa na kagad yung mismong program natin. Napakapino, napakaganda. So, yan yung program natin. Yan yung mismong example number 1 natin, ginawa natin ng simulation. Then, para ma-save yan, kailangan mong i-save yan dito. So, save project. So, NC code files. So, ayan yung select mo, NC code files. O, pwede mong i-select lahat, pero ako sineselect ko lang itong NC code kasi yan yung pinaka-importante. Yan yung kailangan yung file na i-extract. So, saan makita yan? Ipapakita ko mamaya. Yan yung NC code file. CNC file yan. So, yung CNC file na yan, nababasa yan sa makina din. Ibig sabihin, kaya din basahin yan ni CNC machine natin sa machine shop. Kaya pwede natin yan i-open. Then, select natin yan. Okay. So, ibig sabihin, nakasave na yung program na yon. Saan nagpupunta yung file na yon? So, punta kayo ng folder nyo. Punta kayo ng folder. Local disk C. Nanjing Swansop. Ito yung SSCNC. User natin, ito yung Fanuc. Yung emulator na ginamit natin, OIT. Then, sa Fanuc folder, andito lahat nung ginawa natin yung program. So, ito yung pinaka-latest. O777. Pwede natin siyang i-open as, pwede mo yung i-open as notepad. Kasi yung CNC pwede mong i-open as notepad yan. CNC file. I-open with mo lang. So, ito kasi nakaset na sa akin sa yan, open with. So, keep using this app, notepad, para ma-view mo. So, actually, ito na yung in-encode mo. Ayan.
So ganito, life hacks. Para hindi ka mahirapan mag-encode doon, kumuha ka ng copy ng program na to. So kumuha ka ng copy ng program. So kukuha ko na ito. Copy. Copy. Paste lang ako dito sa desktop ko. So paste lang ako sa desktop. Paste. I-rename ko yung i-edit ko. Palitan ko ng pangalan. Gawin kong 0888 naman yan. 0888. Then save ko. Save. Then rename ko as 0888. 0888 8888. Then save. So pwede akong mag-copy ng one program to another. So ganito gagawin ko. Since nakasave na yung program ko dyan, so punta ako sa MDI program, then directory. Sa directory, insert ako yung kaninang nilagay ko o 8888. Then input ay insert pala o 888. Insert. So nandyan. So 'di ba? Hindi ko kailangan uli mag-retype ng program. Ang gagawin ko lang, file, open. Current file has been modified. Do you want to save it? No. Then pipiliin ko kung nasaan yung file na ginagamit ko. Baguhin ko yung files of type, gawin kong NC code file. So makikita ko yung file na yan, 0888. Then open. So nandyan na yung program ko. So napakadali. Pwede ako mag-edit ng one program to another nang hindi ko na kailangan mag-proceed dito. So usually, ganoon ang ginagawa ko, pinakita ko lang yung demo kung paano mag-input dito. So para mas madali, para hindi effort na mag-input ng ano dito, mag-input ng G-code, M-code. So maganda, tina-type na lang natin sa kabilang notepad, then i-rename natin yung program. Gagawa lang tayo ng another file dun sa mismong simulator natin. Then yun na yung i-open natin. So proceed tayo sa next template, yung may radius. Ito kasi chamfer lang to eh. Proceed tayo sa next.